Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Juan, Kapitulo 21. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias, at siya'y napakita sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didimo, at si Natanael na taga-Kana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." Sinabi nila sa kanya, "Kami man ay magsisisama sa iyo." Sila'y nagsiyaon at nagsilulan sa daong, at ng gabing yaon ay wala silang nahuling anuman. Ngunit nang nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa may bayig. Gayon may hindi napag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, "Mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain?" Nagsasagot sila sa kanya, "Wala." At kanyang sinabi sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa dakong kanan ng daong, at makakasumpong kayo." Inihulog nga nila, at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Yaong alagad nga na iniibig ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, "Ang Panginoon nga." Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yaoy ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika, sapagkat siya'y hubot-hubad at tumalon sa dagat. Datapot ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daong, sapagkat sila'y hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga 200 siko na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. Kaya't nang sila'y magsilunsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling at isda ang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo rito ng mga isdang inyong nangahuli ngayon." Umahon nga si Pedro at hinila ang lambat sa lupa, puno ng malalaking isda na 153, at sa ganoong karami ay hindi napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magsiparito kayo at magpawing gutom." At sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, "Sino ka?" sa pagkaalam na yaon ang Panginoon. Lumapit si Jesus at dinampok ang tinapay, at sa kanila'y ibinigay, at gayon din ang isda. Ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y magbahol sa mga patay. Kaya't nang mga kapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito?" Sinabi niya sa kanya, "Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig." Sinabi niya sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga kordero." Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako?" Sinabi niya sa kanya, "Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig." Sinabi niya sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sinabi niya sa ikatlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako?" Nalumbay si Pedro, sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlog, "Iniibig mo baga ako?" At sinabi niya sa kanya, "Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo
na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay, at bibigkisan ka ng iba, at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Ito nga'y sinalita niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya nito, ay sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Pedro, paglingon ay nakita yaong alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod, na siya ring bumilig sa kanyang dibdib sa paghapon, at nagsabi, "Panginoon, sino ang sa iyo'y magkakalulong?" Pagkakita nga ni Pedro sa kanya, ay nagsabi kay Jesus, "Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin." Pumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid, na ang alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayunmay hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito, at sumulat ng mga bagay na ito, at nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay totoo. At mayroon din iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin.